Ilonggo. Please subscribe And like. and share. The 4PH program or ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, housing program na flagship rin po ni BBBM. Meron din po kaming resettle na ng mga actually along this area marami pong mga ISFs po dati or informal settler families. Marami na po kaming na-resettle. At meron na po kaming mga resettlement sites na identify for them. And further down the river, meron po kaming proposed PPA housing site na gagawa rin po kami ng mas marami pa pong housing in-city resettlement sites. Yan po ang pinaka-importante with our housing program is that nakatutok po kami with in-city resettlement. Alam naman po natin, yung dating mga resettlement programs po natin, nililipat yung mga ISF sa malalayong mga syudad. At ang nangyayari, nawawala yung livelihood nila, sometimes kulang rin yung mga facilities nila doon. So nagbago na rin po yung programa natin na in-city na po tayo, naghahanap po tayo ng mas malapit na pwede nilang paglipatan para yung livelihood at saka yung mga facilities nandun na sila pa rin. At hindi sila naninibago sa surroundings nila. Pero sa kalikod pwede nyo rin sila mabigyan ng trabaho dito sa lugar nito. Like, pwede sila maging sweepers or madaming trabaho para sa kapit. sa kapit mga kababayan natin. Ang kagandahan naman, marami naman tayong programa yun. And as I mentioned, the national government is gearing toward convergence programs. So ang ibig sabihin nga po ng convergence programs is nagsasama-sama po yung mga iba't ibang programa ng gobyerno para nakakatulong sa mga beneficiaries natin. So, ibig sabihin, hindi po nagkakanya-kanya na yung mga ahensya na may sarili silang pagtulong. Pinupool na natin yung lahat ng mga tulong na to, tapos binibigay na natin sa mga nangangailangan talaga. Yes, sir. Sir, kapag kino-cover kasi namin yung mga pabahay ni PBBM, yung mga followers namin, nagtatanong kung paano raw po sila mag-apply sa pabahay ni PBBM. Well, unang-una, pwede po kayong lumapit sa inyong local government unit. Mag-signify po na gusto niyo pong sumali sa 4PH program. Pangalawa, kung hindi po kayo maka-connect sa inyong local government unit, pwede po kayong tumuloy sa Department of Human Settlements and Urban Development at signify na gusto niyo pong mag-join sa 4PH program. Kami rin po pwedeng maghanap ng area na may projects po kami na pwede namin po i-place yung mga beneficiaries sa housing program. So, either the LGU or the sa DSUD po, pwede po kaming tumulong para sa pabahay. Sir. Alright? Any more questions? Wala lang sir, magaganda lang po kami kasi yung dating administrasyon kasi yung Dolomite. Ang pangit na project, no? Pero ito, ibang klase project po sir. Ibang klase sir. Ano ba sabi niyo doon sir, yung Dolomite, pangit? Well, alam niyo po, iba-ibang mga projects bawat administration at makikita lang naman po sa mga tao kung saan po sila nag-i-enjoy. Yan po yung importante. Saan po nakikinabang ang mga tao, saan po sila talagang napupunta. At nakikita ko po, I've been here since I've been managing the project. I've been here almost every day. Nakikita ko araw-araw, nadadagdagan po ang mga tao na bumibisita po dito sa ating existing esplanade. At nakikita ko rin, marami pong excited na po pumasok sa bagong esplanade po natin dito. Kaya, I think, alam niyo po, yung tao naman po ang magsasabi kung maganda or hindi ang project. Yeah. At saka sir, ito kasi pinag-isipan talaga. Kasi ulit, sir, yung Dolomite, hindi. Sir, pag bumabagyo, wala na Dolomite. Kapag ano makinita doon, tagal ka ron. Maraming may kinita doon eh. Grabe, 30 meters na puting buhangin, parang tanga. Spaces for Filipinos, for people to enjoy. Kasi nakikita namin pag gumagawa kami ng mga spaces na ganito, maraming nakikinabang. So, hindi lang po na-enjoy ang open spaces, pero yung mga iba-ibang mga industriya, in and around the esplanade, lumalaki rin. Diba? So, once we open this area of the Pasig River Esplanade, isa pong malaking tulong rin po ito para sa Intramuros administration, lalong-lalo na po sa mga bumibisita sa Fort Santiago. Kasi instead of na hindi na sila trap
or isa lang ang in and out nila from Fort Santiago. So doon na po sila lumabas dito by Pasig River at dire-diretso na po sa Esplanade or pwede na po silang tumawid papuntang Binondo or iikot na papunta sa post office. Diba? So maganda yung ano natin, synergy natin at maganda yung loop na ginagawa natin for our visitors. Ase, tanong ko lang yung kabila natin sa tapat pa, kailan ba natin umpisahan? Siyempre po, pinaplanuhan na po natin yan. Pero marami pong variables para makatuloy po tayo sa paggawa ng ating esplanade. Of course, most important, there is resources. So kailangan po natin ng resources para maano rin natin, na matuloy natin yung hinihiling natin at tinitingnan natin na mabuo yung esplanade na ito. So importante rin po na nagkakaugnayan rin po yung local government unit. Although I have to say, the City of Manila, the local government of Manila has been very, very supportive of the Pasig River Esplanade project. Yes. Anong feeling po natin, sir, itong project na pinaghirapan niyo sa loob ng tatlong kalahating buwan, di ba? Taon? Hindi, ito lang. Buwan, ito lang. Tatlong buwan kalahati lang yan. Maniwala kayo, ha? Tatlong buwan kalahati lang, yes. Tatlong buwan kalahati lang pala ginawa to. O, tika, sandali. Tanong ko lang. Bakit? Sagot mo muna ikaw. Sige. Sige. Anong feeling po natin, sir, na tutungtong na po ang ating dito, ang ating presidente kung sakasakali man? Well, of course, Sana pumunta si BBM. on a personal level, it's a very proud moment for all of the Pasig River Urban Development Team. Of course, the Intramuros administration. Dahil matagal po namin pinag-usapan to, matagal namin pinano to. Although sa tingin nyo yung 3.5 months na mabilis lang po yun, araw-araw po kami nakikiusap, araw-araw po kami nakikipag-ugnayan, araw-araw po kami pupunta dito sa site at nilalakad at nagka-10,000 steps. Kaya nakakaluwag rin po sa kalooban na bubuksan na natin at ma-enjoy na ng mga tao, especially by our President and our First Lady na makikita nila ang fruits of our labor here. Mahilig talaga yung administrasyon ni BBM sa mga pagpapalaga ng culture heritage. Yes, Sir, that is ano correct. masasabi niyo, sir? Itong esplanade patapos na, sir. Yung Dolomite hindi pa. Yan! Yan! Oh, sir, ano mo sabi? Sir, huwag ka na mahiya sa amin. Tayo lang dito. Sir, mga naka-live yan. Ay, Hindi, ano ano sir? lang. Ano Comedy masasabi talaga niyo, to, sir? Paolo. Yung Dolomite, 6 years. Lalo. Tapos naglagay pa sila ng reclamation na para buha yung Maynila. Yung reclamation project. Alam niyo po, Yung mga tanong pa, sir, pinagpapawila si sir. tinalagyan niyo sa... Pero alam niyo po, May joke pala yun. matagal na rin po ako sa government David, siya. service. Huwag niyo na kasi akong I bulong. was a two-term congressman, so alam ko na rin po yan. I served in the Pinoy administration, I served in the Duterte administration. Now I'm serving in the Marcos administration. Panahon naman yan di ba? May sarili mga projects ang bawat administration. Tama, sir. I don't want to disrespect naman any administration, but for me, like I said, nasa tao naman yan eh. Kung nai-enjoy ng tao, doon mo makikita kung Yes, sir. worth it ang Worth isang it. project. Diba? So, pag hindi pinupuntahan ng esplanade na to, eh di ibig sabihin, hindi maganda yung project. Pero the mere fact na yung Chinese New Year po tayo, nabalita naman in all the major news outlets, there was about 500,000 visitors in that area. So, Yes, Yes. sakto. Oo. Grabe. Saan? Diba? 500,000 visitors in and around the esplanade. So, ibig sabihin, patok na patok sa tao ang esplanade. And it gives us more confidence to continue and to keep building more of the esplanade moving forward. Okay? Sir, parang pamilyar yung mukha mo, sir. Parang tumakbo ka yata ng party list. Dati, matagal, ibang buhay na po yun. Yes, sir, si ano? anong party list yun, sir? Na, baka Pero pamilya wala ka. siya. Di. Okay, Si sir maraming yung salamat, ano. sir, sa talagang naitulong kami Thank you dito. so much. Thank you po. I will escort you back towards Maestranza, and then if you'd like to take your time to walk around there for a few minutes, I'll let you enjoy muna the we're just trying to knock down this area lang. Pasensya na po. Okay lang, sir. Thank you so much, sir. Oh, pwede po kayo muna magpa-picture po dito.